Yes, good afternoon sa inyong lahat. No, what's up mga kabransis? Nandito na naman si Itarabas upang maghatid sa inyo ng mabuting balita. Ang mabuting balita natin mga kabransis ay kailangan nating marinig araw-araw dahil ito po ang basihan sa ating buhay. No? Bilang isang tagapagturo sa salita ng Diyos, nais ko pong magbigay ng payo sa inyo na maging biblical. Ito po'y biblical na payo para tayo po ma-remind po tayo bago po darating ang eleksyon, no, ngayong Mayo 8. Kaya mga kabransis, bilang isang tagapagturo sa salita ng Diyos, no, nagtuturo para sa kabutihan ng ating bansa, kabutihan ng ating mga buhay, magbigay po ako ng mga payo sa inyo na ito po'y galing sa Biblia. Kailangan nating matutunan ito mga kabransis dahil napakahalaga po itong matutunan paano tayo pumili ng isang leader para mamuno sa ating bansa o sa lahat ng dako sa ating pong bansang Pilipinas. Mga kabransis, pagpalain kayo ng Diyos, purihin ang Diyos, purihin ang Panginoon, dakilain ang Diyos na naglalang sa lahat ng mga bagay sa mundo, pati ang ating mga buhay. Purihin ang Diyos. Ngayon mga kabransis, ito po ang payo na kailangan nating malalaman bago po tayo pumili ng leader na maging leader sa ating bansang Pilipinas. Kailangan po yung mga mahuhusay na leader na atin pong piliin para mamuno sa ating bansa, mga kabransis. No? Ang mahusay na leader ayon sa Biblia, number 1, panoorin ninyo at pakinggan ninyo ng maigi. Number 1, mga kabransis, naglilingkod na may pagpapakumbaba at hindi mayabang. Yun ang number 1 na mahusay na leader ayon sa Biblia. Yung maglilingkod ka, kung ikaw po'y mapiling leader, maglingkod ka sa ating bayan na may pagpapakumbaba at hindi mayabang. Yun ang number 1. Yun ayon sa nakasulat sa Book of Luke, Aklat ni San Lucas, Kapitulo 22, versikulo 26. Number 2, mga kabransis, ang mahusay na leader ayon sa Biblia na dapat nating piliin, ito pong number 2, hindi pumapayag at hindi pasimuno ng gawaing masama. Yun ang pipiliin mong maging leader sa ating bansa. Lalo na kayong mga Kristiyano, lalo na kayong sumampalataya sa Diyos, sumampalataya sa Panginoong Hesus. Piliin ninyo yung mga taong hindi pumayag, hindi pasimuno sa gawaing masama. Pag ang leader ng ating bansa ay piliin mo yung mga pumapayag at yun ang pasimuno ng gawaing masama, ikaw po'y nagkamali. Dahil marami pong apektado pag magkamali ka sa pagpili ng leader. Kailangan piliin mong leader na mahusay na leader ayon sa Biblia. Number 2, yung mga leader na hindi pumapayag at hindi pasimuno ng gawaing masama. Ayon po sa Aklat ng Kawikaan, chapter 16, verse 12, mababasa natin dito sa Biblia. At number 3, mga kabransis, ang mahusay na leader ayon sa Biblia, hindi tinuturuan ang mga tao sa gawaing masama. Tandaan ninyo mga kabransis, sa panahon ng eleksyon, vote wisely. Piliin mo yung mga leader, mga politiko na hindi nagtuturo ng mga tao sa gawaing masama. No? Tandaan ninyo yung mga nangyayaring mga naganap at nagdaang mga administrasyon. Mayroon po tayong leader na kumbaga naging ehemplo sa pagmumura, naging ehemplo sa patayan. Kaya mag-ingat po tayo na ang papiliin po nating leader sa ating bansa yung hindi tinuturuan ang mga tao sa gawaing masama. Ayon po ni San Matthew chapter 6 verse 13, mga kabransis. Number 4, mga kabransis, ang mahusay na leader ayon sa Biblia, tapat at bukas ang loob. Kailangang tapat ka sa bansa at bukas ang loob. No? May mga leader na hindi tapat. May mga leader na ibininta ang ating bayan, ang ating bansa sa ibang lahi. Pumuntik na ang ating bayan, mga kabransis, matik over ng ibang bansa. Mabuti na lang mga kabransis ay napalitan ang iyong administrasyon na yan. No?
Yun ang tandaan mga kabradsis, kailangan tayo ng leader na tapat sa ating bansa, na hindi po tayo ibininta. Hindi po tayo papayag ng ating pong mga teritoryo ay kunin lang sa gusto nila. No? Hindi po tayo papayag mga kabradsis. Kaya kailangan natin ng leader na tapat at bukas ng loob. Ayon po ni King David sa kaniyang sulat dyan sa Psalm 43 verse 3. Makikita natin dito sa Biblia ang karapat-dapat nating piliing leader para mamuno sa ating bansang Pilipinas. Number 5 mga kabradsis, ang mahusay na leader ayon sa Biblia, pinoprotektahan ang mga tao. Pinoprotektahan tayong mga kababayang Pilipino. Pag leader ka na nagprotekta sa mga tao sa ating lahing Pilipino, kung protektado tayo sa atin pong leader, so ibig sabihin hindi po papayag ang leader na tayo po'y lusubin dito ng ibang lahi upang dito sila magkalat ng lagim. Katulad na lamang mga kabradsis sa nangyaring dating administrasyon na basta na pinapasok tayo ng mga incheck, no? Yung mga illegal or yung illegal citizenship, no? Kahit hindi marunong magtagalog, magsibuano, magbisaya, Filipino citizen. Paano natin ng ganyan nangyari? No, tumatayo ng mga pugo, pugo hubs, napakaraming mga sindikato at anomalya. Dapat protektado po tayo sa pipiliin nating mga leader. So number 5, ang mahusay na leader ayon sa Biblia, pinoprotektahan ng mga tao. Magaas ayon po sa Psalm 139 verse 10 mga kabradsis. At number 6, ang mahusay na leader ayon sa Biblia mga kabradsis, tandaan ninyo, maawain sa kapwa at sa mahihirap. Maawain ka, maawain, mahabag po. Kapag leader ka nga mahusay na dapat kang pipiliin para mamuno sa bansang Pilipinas, dapat maawain ka sa kapwa at sa mga mahihirap. Yun ang tandaan mga kabradsis. Yun ang pipiliin mong mga leader na ang puso't para sa mga mahihirap, para sa kapwa Pilipino, na hindi basta-bastang sang-ayon sa kagustuhan ng ibang lahi. No? Ayon po dito sa Isaiah chapter 49 verse 10, maawain sa kapwa at sa mahihirap mga kabradsis. Yun ang dapat nating piliin ng mga leader. Number 7 mga kabradsis, ang mahusay na leader na dapat nating piliin na mamuno sa ating bansa. Ang mahusay na leader ayon sa Biblia, number 7, mapagpayapa at makadiyos. Yun ang piliin mong leader na mamuno sa ating bansa. Kayong mga Kristiyano, pinaalalahanan ko kayo na piliin ninyo itong mga leader, itong mga politiko na yung makadiyos, yung may takot sa Diyos, yung kumilala sa salita ng Diyos, at saka mapagpayapa, no? Mayroong kapayapaan, ayaw ng gulo, ayaw ng patayan. Yon ang mahusay na leader na kailangan natin sa ating bansang Pilipinas ayon sa Biblia. Ito ang sabi sa 1 Timothy, sa unang Timoteo kapitulo 2 versikulo 2. Tandaan ninyo mga kabradsis. Number 8, ang mahusay na leader ayon sa Biblia na dapat nating piliing mamuno para sa ating bansa. Number 8, kagalang-galang ang kanyang mga salita. Yung leader na magsasalita na kagalang-galang, na hindi mo marinig sa kanyang bunganga ang pagmumura, ang pagsalita ng masama sa kapwa Pilipino, no? Yon ang piliin mong leader na mamuno sa ating bansang Pilipinas, kagalang-galang ang kanyang mga salita. At saka hindi ka pagmumurahin at hindi ka talaga saktan yung mga salita na mga walang kabuluhan, mga matatalim na salita. Ito po ang sabi ayon po sa unang Timoteo kapitulo 2 versikulo 16 mga kabradsis. Kagalang-galang ang kanyang mga salita. Yun ang leader na pipiliin mo. No? Suriin mo itong mga nag-apply, suriin ninyo mga Kristiyano, ang mga na tumatakbo, nagpapapili sa kanyang sarili na maging leader sa ating bansang Pilipinas. Kailangan kagalang-galang ang kanyang mga salita. Number 9 mga kabradsis, ang mahusay na leader na kailangang mamuno sa ating bansang Pilipinas ayon sa Biblia. Number 9, tapat sa tungkulin at mapagmahal. Tapat sa tungkulin at mapagmahal. Yung tungkulin mo bilang
isang senador, congressman, mayor, governor, vice mayor, councilor, city councilors at iba pa, pipiliin mo yung tapat sa tungkulin at mapagmahal. Yung mapagmahal talaga na leader, hindi yung pangsarili, hindi yung ang galing magsalita, wala sa gawa. Dito po mababasa natin yan sa Isaiah Kapitulo 16, versikulo 5, mga kabratsis. Tandaan ninyo yan na maigi, mga kabratsis, ang dapat ninyong piliin. Number 10, ang mahusay na leader na karapat-dapat mamuno sa ating bansang Pilipinas, mga kabratsis. Pakinggan ninyo itong na maigi. Number 10, yung naglilingkod ng walang kasakiman. Kapag leader ka ng ating bansang Pilipinas, tapos napaka-greedy mo, napakasakim mo sa kayamanan, sa salapi, sa pira ng bayan, hindi ka karapat-dapat malagay dyan. Kaya kayong mga voters, vote wisely this coming election, May 8, 2025, na kailangang matutunan at masuri ninyo itong mga taong mga sakim sa kapangyarihan, sakim sa kwarta ng bayan. Kailangan piliin natin itong maglilingkod na walang kasakiman sa salapi. Ito po ang sabi ni St. Peter chapter 5 verse 2. Number 11, mga kabratsis, ang mahusay na leader na kailangan natin sa ating bansa na mamuno ayon sa Biblia, number 11, may integridad at may kakayahang mamuno. Kailangan yun sa ating bayang Pilipinas. Itong may integridad at may kakayahang mamuno. Yan ang tandaan ninyo, mga voters, mga electors. Piliin ninyo itong mga politiko, mga leaders na may kakayahang mamuno. Pag nakita mo yung tao na tumatakbo bilang politiko, bilang isang tumatakbo in any position of our government, tapos hindi nga marunong magsalita, harapin ang mga ibang lahi, harapin ang iba't ibang nationality, hindi ka, wala kang kakayahang mamuno. No? At saka magaling, matalino na matalino at mahusay pagdating sa paghandle ng mga pangangailangan sa bayan. Yun ang kailangan nating piliin. Ito po ang nasusulat ayon po sa Salmo chapter 78 verse 72, no? May integridad at may kakayahang mamuno. Number 12, mga kabratsis, ang mahusay na leader na dapat nating piliin ngayong Mayo 8 ayon sa Biblia, ito pong masinop at hindi padalos-dalos. Ano itong masinop at hindi padalos-dalos? Yung bang hindi basta-bastang mag-react, hindi basta-bastang emosyonal, at saka hindi basta-bastang sang-ayon sa mga bagay para sa kaguluhan. Yon ang piliin mo, mga kabratsis, itong hindi padalos-dalos, masinop at hindi padalos-dalos ayon po ni San Mateo ni San Lucas Kapitulo 14 versikulo 31. No, ito po ang sabi ng ating Panginoong Hesus. And number 13, mga kabratsis, ang mahusay na leader na dapat nating at kailangan nating mamuno sa ating bayan o bansang Pilipinas na ayon sa Biblia. Number 13, ito po ang last, nagsisilbing isang magandang halimbawa para sa lahat. Ito po ang suriin bawat botante. Ikaw po electors, no? Lalo na sa mga Kristiyano na sumampalataya ng ating Panginoong Hesus. Lahat ng mga Kristiyano kailangan marunong tayong pumili. Huwag kayong magpadala sa emosyon nyo. Huwag kayong magpadala sa paawa ipik. Kundi piliin ninyong nagsisilbing isang magandang halimbawa para sa lahat. Magandang halimbawa. Pag magandang halimbawa ang pipiliin mong maging leader sa ating bansang Pilipinas, yun, kasama na dyan ang mabuting asal, mga mabubuting tao, magalang, marespeto, at saka hindi palamura at hindi magsasalita upang saktan ang ibang tao. Ito ang last, mga kabratsis, na nagsisilbing isang magandang halimbawa para sa lahat. Ito ang mahusay na leader na kailangan sa ating bansa, mga kabratsis. At sana atin pong naunawaan itong 13 payo ni itanabas bago po mangyari at bago po maganap ang eleksyon this coming 8, 2025. Pipiliin natin ang mahusay na leader na kailangan sa ating bansang Pilipinas ayon sa Biblia, yung 13 na ipinapayo ko sa inyo na ito po'y may kasamang talata sa Biblia. Ito ang pinaka-epektibo
na payo ni Tanabas kayong lahat ng mga electors, mga kabradsis. At sana mga kabradsis, may natutunan po tayo, lalo na parating na ang eleksyon 2025. Ako po'y humihiling sa inyo na please subscribe sa atin pong channel, Itanabas Channel. At kung nagustuhan ninyo ang ating pong video, ipaki-like naman. At saka kung maaari, ipaki-share naman sa ating video para ito po'y kumakalat sa lahat ng dako sa ating bansang Pilipinas, na sila po'y marunong at may clue po sila at may basihan po sila sa pagpili ng mga leader, mga kabradsis. Sana nagugustuhan ninyo ang video ito. Ito po'y payo para sa lahat at tayo po'y pagpalain ng Diyos, mga Pilipino. Nasa atin ang karapatang mamili kung sino ang ating ilagay, iluklok dyan sa iba't ibang posisyon sa atin pong pamahalaan, mga kabradsis, or government, mga kabradsis. And please subscribe at huwag kalimutan na mag-likes at mag-share, mga kabradsis. At pagpalain kayo ng Diyos, purihin ng Diyos, purihin si Jesus. Luwalhatiin ang ating Panginoong Hesukristo, natin pong tagapagligtas. To God all be the glory. God bless everyone.